Laughter is the best medicine, ika nga. At sa bawat pagtawa, siguradong ang ating mga ngipin ang bibida. Pero papaano kung sa iyong pagtawa, may missing na mga ngipin? Sa bayan ng Etxague sa Isabela, nakilala namin ang sikat na TikTokeress na si Kim. Ang naging asset daw ni Kim sa kanyang pagte-trending, ang kanyang kawalan ng ngipin. Dahil lang to sa isang video na nag-trending noon, madaming natuwang tao. Kaya parang, ay, maganda to parang gugustuhin to ng tao. Kaya ayun, pinagpatuloy ko na lang. Pero paano nga ba siya nabungi? Nagsimula raw ang lahat ng magkaroon ng maliliit na butas sa ngipin ni Kim. Dahil hindi raw komportable si Kim sa maliliit na sira ng kanyang ngipin, nagpasya siya na ipapasta ito. Hindi pa masyadong problema yung konting dents lang noon. Pero dahil insecure ako, pinapasta ko siya para maganda yung itsura ng ngipin ko. Kasi may libreng papastas yung dentist namin sa amin, kaya tinik advantage namin. Matapos ang libreng pasta, ang inaasahang beautiful smile naging aray! Yung sakit na nararamdaman ko noon is grabe. Almost 1 year ko siyang tiniis talaga. Kasi takot ako mabungi. Pero dumating din sa point na hindi ko na kaya. Kailangan ko nang patanggal to. Paalala ng dentista na si Dr. Maureen Manzano, kapag may dent o discoloration daw ang ating ngipin, kahit pa hindi ito sumasakit, posible raw na mayroong cavity sa loob nito. Kaya naman, kailangan daw na tanggalin ang sira at palitan ng tooth fillings o mas kilala sa tawag na pasta. Yung dent na yun, umabot na siya sa dentin, kaya siya pinastahan. Maaring ang nangyari dyan dahil hindi naman siya sumasakit. Nagka-crack na yun sa loob, hindi na siya intact. Yung feeling hindi na intact sa tooth surface, may crack na, pinapasukan na ng food debris. Kung kaya't lumalim na ito. Ang tooth fillings ay hindi forever, kasi lagi natin ginagamit ang ating ngipin. So kailangan pa rin nating alagaan ito. Pero kapag napabayaan at hindi agad naagapan, maari itong mabulok at eventually mabunot ito. Kapag nabunot ang isang ngipin, hindi na po ito babalik sa atin. Matapos mabunutan ng mga ngipin si Kim, malaki raw ang naging epekto nito sa kanyang self-confidence. Grabe, na-insecure talaga sa itsura ko. Ang itim ko noon, tapos ang pangit, wala pa akong ngipin. Kinocoveran ko yung ko kapag may kaharap ako. Hindi ako makakatawa kasi nga wala akong ngipin sa harap. So, tinitiis ko talaga yun. Halos hindi na nga rin daw siya makalabas ng bahay. Grabe nun. Hindi ko na alam kung ano yung isipin ko. Wala na akong ngipin. Paano na ako makakalabas nito? Ganun. Naging tampulan din daw kasi ito ng tukso. Ang pinakamasakit na sinabi nila sa akin, kada ako matanda. Totoo naman. Ang mga natanggap daw na tukso ang nagpalakas ng kanyang loob. Kaya naman si Kim, nanindigan na hindi niya ito dapat ikahiya. Tanggap ko na kung anong meron ako ngayon. Kesa naman yung masakit na iniinda ko. Mas gustuhin ko pa rin yung ganito kaysa yung ganyan. Kaya, naglakas loob siyang i-flex ito online. Ang mga videos ni Kim, agad-agad nag-trending. Pag may nag-trend lang na video ko, sunod-sunod na silang mag-follow, and hanggang sa hindi ko na namalayan, umabot na ako ng 1 million followers, and malaking influence sa akin yon na ipagpatuloy kasi parang gusto nila akong suportahan. At dahil sa kanyang bunging ngipin, nakilala siya sa social media bilang si Vampire Queen. Kaunting aura lang sa harap ng camera, then smile! Suportado naman si Kim ng kanyang mga followers online. Pagbabasa ko lang ng comments, madaming natutuwa, na mas nai-inspire pa ako, mas nagaganahan pa ako na ipagpatuloy yung ginagawa ko kasi meron naman sila na sumusuporta sa akin.
2 beses lamang po maaaring tumubo ang ngipin ng isang tao. Una, pagka syempre tumubo na yung primary teeth o ito po yung sa edad na 6.5 months old hanggang 2 years old. Pagkatapos noon, di ba nalalagas ang ngipin ng isang bata pag dumating siya ng 6.5 years old hanggang 12 years old. Pagkatapos ng age na yan, naku, pag tumubo na ang permanent teeth, naku, hindi na humuling tutubo yan pag nawala. Kaya, dapat nating ingatan. Payo ni Dr. Mao para mas mapangalaga ang mabuti ang ating mga ngipin. Unang-una, kailangan matibay ang ating ngipin. So, kinakailangan nating kumain ng masusustansyang pagkain na merong una calcium at saka vitamin D. Ugaliin natin magsipilyo twice a day. Una sa umaga or sa gabi. And then, a floss. Yung pagpo-floss, maaari natin gawin sa gabi na bago tayo matulog. And then, mouthwash. Yung mouthwash kasi, nakakatulong siya para ma-wash out yung hindi natanggal ng toothbrush. Sa oral cavity, hindi lang ngipin, hindi lang gums, meron ding tongue. So, kailangan i-scrape yung tongue. Kailangan bumisita na ngayon sa ating dentista. Nakakatakot bumisita sa dentista, pero kailangan kasi ang dentista, i-check niya ngayon ang ating oral cavity. Ituturo na tayo kung anong dapat nating gawin. Para maiwasan ang pagkasira ng iba pang mga ngipin ni Kim, minabuti na niyang magpagawa ng pustiso. Yun nga lang, naninibago raw si Kim sa mga bago niyang ngipin. Tuwing lumalabas ako, nasanayan ko na rin na hindi siya gamitin. Dito talaga comfortable kapag wala yung ngipin ko. Mas comfortable ako na hindi siya gamit. Pero ang payo ni Doc Mao kay Kim, Suotin mo nang sa ganon, hindi rin gumalaw yung ibang ngipin. Sa umpisa, talagang mahirap ang denture kasi false teeth na ito kung tawagin. Pero kailangang suotin ito kasi ang false teeth o denture, hindi lang ito for aesthetics, for function din. para makapagbigay ng tunay na matatamis na ngiti, mahalagang matutunan natin kung paano alagaan ang ating mga ngipin. At higit pa rito, kung paanong tanggapin ang ating mga sarili with a smile.